Mga kapatid, huwag po natin isumbat lahat ang mga masamang nangyayari sa ating Panginoon. Kaya tayo nalalayo sa Panginoon, nagbabackslide, naglalaylo tayo sa Panginoon. Kadalasan, lahat ng masamang nangyayari sa ating buhay, isinisisi natin sa Panginoon. At iniisip natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kung mayroon sisihin tayo, yung diablo o kayong sarili natin. Kadalasan hindi po natin na-realize kung ano yung nangyari sa buhay natin. Yung mga ginagawa pala natin, hindi na naayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan naalala lang natin, nasusumbat lang natin sa Panginoon ang lahat ng yan kapag nandun na tayo sa gitna ng ating mga problema. Ang iniisip agad natin, si Lord yung may gawa ng ating mga paghihirap ngayon. Mga kapatid, huwag po natin isumbat lagi sa Panginoon. Kasi kung laging negatibo yung kaisipan mo para sa Panginoon, yun ang nagiging ugat o nagiging dahilan upang malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na pahirapan tayo. Kung mayroong nangyari na masama sa buhay natin, pakana po ito ng diablo. Pakana po ng Satanas ito sa atin. Kaya si Lord, huwag po natin sisihin. Huwag po natin ibaling sa Panginoon ang galit natin na minsan na nagiging sanhi ng ating paglayo sa Panginoon. Minsan sinasabi natin, dahil ganitong ginawa mo sa akin, Panginoon, pinahirapan mo ako, binigyan mo ako ng mga ganitong problema sa buhay, ayaw ko na maglingkod sa iyo. Magliwaliw na muna ako, maglaylo na muna ako. Minsan ganon yung iniisip natin. Sa buhay ko, nasabi ko yan, kasi dati nangyari din sa buhay ko, nakala ko kapag may nangyaring mga problema, mga struggle sa buhay ko, si Lord may kapakana niyan at pinapahirapan ako. Di natin alam sa mga ginagawa pala natin na hindi naayon sa kalooban sa Panginoon, nababaling yung atensyon ng Panginoon sa atin. Kaya sa panahon na wala na yung glory ng Lord, yung presensya ng Lord sa ating buhay, unti-unti na yung espiritu ng diablo ng masama ay pumapasok na sa ating puso, na siya ang nag-uutor na sa atin. Hindi na natin utor si Lord, kundi yung masamang espiritu na. Kaya may minsan halos lang mga ginagawa natin hindi na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang landas na pala nating tinatahak ay landas ng diablo. Kaya mga kapatid, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Huwag po natin isumbat sa Panginoon. Kung mayroon mang mga masamang nangyayari sa buhay natin, siya sa atin po muna natin ang ating puso. Kung bakit nangyari ito sa buhay ko. Baka marami tayong mga pagkukulang. Hindi na tayo nanalangin sa Panginoon, wala na tayong prayer, wala na tayong devotion, prayer and fasting, wala na tayong yan. O paano tayo gabayan ng presence ng Lord kung ang ating mga ginagawa taliwas sa kalooban ng Panginoon? Kaya bago tayo maglaylo, bago tayo mag-backslide, bulay-bulayin muna natin yung ating sarili kung ano nga ba yung mga ginagawa natin. Diba, minsan di na tayo nakakapagbasa ng Bible, na baliwala na natin, kagaya nito. Ilang taon ito dyan sa Jurabox. Kahit nakikita ko, wala na akong pakialam. Nangangahulugan lang na malayo na yung presensya ng Lord sa buhay natin. Kasi wala na tayong pakialam sa kanyang mga salita. Ito kasing Bible, yan kasi ang nagagabay sa atin kung paano tayo maging matuwid sa landas ng ating Panginoon. Pag hindi na tayo nagbabasa nito, pag wala na tayong ganang magbasa nito, tiyak, paliko-liko na yung landas natin sa Panginoon. Anong level na ba tayo? Kung anong level na ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sa palagay mo, kapatid, anong level ka na ngayon sa Panginoon? Ilang taon ka na ba sa pananampalataya sa Panginoon? 1 taon ba? 2 taon? 3? 1 dekada? O 2 dekada? 3 dekada? Tumanda ka na ba sa pananampalataya sa Panginoon? Pero kumusta yung level mo? Ilang percent na ba sa palagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon? Nasa 100% na ba yung majority mo? Sa palagay mo, matured ka na ba sa panampalataya mo? O hanggang ngayon, immature ka pa rin? Mga kapatid, sa paglilingkod mo sa Panginoon, pagluwampas ka ng 1 taon sa paglilingkod sa Panginoon, pero immature ka pa rin, siya sa atin mo yung puso mo. Kumusta ba yung mga ginagawa mo sa buhay mo? Naparangalan mo ba ang Panginoon? Totoo ba yung paglilingkod mo sa Panginoon? Totoo ba yung pagsamba mo sa Panginoon? O nagkukunwari ka lang na nagsasamba sa Panginoon? Nagkunwari ka lang na para sabihin born again ka? Mga kapatid, ang pagiging born again, ang pagsasamba-samba natin, pwede natin magiging ipakitang tao lamang na nagkukunwari tayo nasa simbahan.
Pero may minsan, kahit nasa loob tayo ng simbahan, yung puso't isipan natin nasa labas. Wala doon sa pagsamba natin. Kunwari lang, naging realidad lang na talagang pupunta tayo sa simbahan kapag linggo. Pero ang katotohanan, wala doon, mga kapatid. Ito ng tamang panahon para magbago tayo sa harapan niya. Hindi lang po kayo, ako, tayong lahat ng mga kapatiran, lahat naman ng palataya sa Panginoon. Magseryoso na tayo sa panampalataya sa Panginoon. Dahil malapit na yung paghukom ng Panginoon, makamaratan tayong hindi tayo gumagawa sa layon sa kalooban ng Panginoon. Pahayag 3:11, sa inang darating ako sa lalong madaling panahon, kaya panghawakan mong mga katangiang nasa iyo upang di magaw ang iyong korona dun sa langit. Kaya huwag natin ipaagaw sa dyablo yung korona natin, kundi panghawakan natin to na makamit natin ito hanggang sa huling buhay natin sa mundo, na may taas natin paparangalan yung ating Panginoon.